Paumanhin si Congressman Toby Chanco dahil nagkalamat ang relasyon ng mga Poe at Binay sa pag-ungkat niya sa issue tungkol sa residency ni Senator Poe. Tinanggap naman ito ng senadora pero dahil na-question ngayon maging ang kanyang citizenship, pinag-iisipan daw ng senadora na sumailalim sa DNA test para matukoy ang kanyang mga tunay na magulang. May report si Jamsi Sante. Binalikan kanina ni Senador Grace Poe ang Haro Cathedral sa Iloilo kung saan siya iniwan ng kanyang tunay na ina noong siya'y sanggol pa. For me, it's an emotional visit. No? Tuwing naman pupunta ako sa isang probinsya, hanggat maaari nagbibisita ako ng simbahan. Yan ang bilin sa akin na aking nanay, lalo na itong simbahan na ito. Ang pagbisita ni Poe sa Iloilo at ibang probinsya, bahagi raw ng kanyang pagdedesisyon kung tatakbo ba siya sa mas mataas na posisyon sa 2016, partikular ang pagiging Pangulo. Sa pakikipag-usap ni Poe sa mga taga-Iloilo na naging bahagi ng kanyang kabataan, tila lumalapit daw siya sa katotohanan. Dumarami raw kasi ang nagsasabing ang tunay niyang ama ay si Edgardo Militar na nakalagay sa kanyang foundling document bilang nakatagpo sa kanya. Matagal nang pumanaw si Edgardo pero bukas daw si Poe sa ideya ng pagpapa-DNA test. There's an offer from the children of Edgardo na pwede sila magpa-DNA. I'm thinking about it. Mismong ang kinikilalang ina ni Poe na si Susan Roses, minsan na rin daw nagsuspetsya na baka galing nga sa pamilya militar ang tunay niyang magulang. Kinausap sila ng mom ko, yung iyak daw ng pamilya, tuwing pinag-uusapan ako, sabi niya, parang nararamdaman ko baka isa talaga sa kanila eh. Umaasa rin si Poe na mareresolba na rin ang issue kaugnay sa kanyang citizenship, bagaman kumpiyansa siyang isa siyang natural-born Filipino at kwalipikado para tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo. Samantala, tinatanggap raw ni Poe ang paumanhin ni na Voteless Representative Toby Chanco para sa paglabas ng issue ukol sa kanyang residency. Nagsorry si Chanco dahil nagdulot daw siya ng lamat sa pagkakaibigan ng pamilya Poe at pamilya Binay. Sinabi rin ni Chanco na hindi na raw siya magsasalita tungkol sa issue. Nagpapasalamat pa nga ako kay Congressman Toby Chanco. Bakit? Kasi nilabas niya itong issue na ito eh. Importante na malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talagang issue na ito. At kung makukumpara nila, ito ba ang issue kay Senator Poe, teknikalidad? Dati nang sinabi ni Poe, meron siyang mga dokumento tulad ng real estate records at enrollment records ng anak na makakapagpatunay na nakatira na siya sa Pilipinas simula 2005 at pasok siya sa 10-year residency requirement ng saligang batas para sa tumatakbo sa pagkapangulo at pangalawang Pangulo. Tingin naman ni Senador Chis Escudero na isa sa mga matunog na pangalan na maaaring makatandem ni Poe sakaling tumakbo ito sa 2016, mainam daw na hinarap agad ni Senador Poe ang mga alegasyong ipinupukol laban sa kanya. Tungkol naman sa paghingi ng paumanhin ni Congressman Chanco. Malungkot lang kasi hindi naman dapat ganoon ang politika eh. Dapat ang pinag-uusapan ng kandidato, plataforma, paniniwala, prinsipyo at hindi pagbatiko sa paninira lamang sa kalaban. Samantala, nagpahayag naman ng suporta kay Senador Poe ang ilan niyang kaanak. Ang kapatid niyang si Lovie Poe, hiniling na tigilan na ang mga issue tungkol sa pagiging adopted ng senadora. She just has to continue what she's doing because she has good intentions for everybody. At the end of the day, she's my sister. And at the end of the day, she's a Poe. Buo raw ang suporta nilang pamilya para sa senadora sakaling tumakbo nga ito sa mas mataas na posisyon sa eleksyon 2016. It's high time na merong mga kababaihan, di ba, na magrepresenta sa atin. And one of them is the likes of my cousin. Jamsi Sante, GMA News.